So may natry nga ako na bagong loan application and naaprubahan agad sa unang try pa lang. Sabi nung nakapag-try din dito, minuto lang natanggap na niya agad yung na-loan niya and may mababang interest at mabait daw sa mga borrowers. So may ganun pala na kahit na bagong labas lang, may mabait pa rin talaga na borrowers. Pero syempre, i-check natin yan kung okay ba talaga itong loan application na to. Nagpapaloan lang naman to ng up to 40,000 pesos. Pwedeng bayaran ng 90 up to 180 days. So ayun, umpisahan na natin. New Hailu Smartwatch 4 and 4S. Ito naman ang Hailu Watch 4S na may 1.43 AMOLED display. Marami siyang features at may games pa nga. With accurate GPS, may 120 plus workout modes and you can professionally record your workout data. Always on display and you can see time without waking it. May isa pang free na strap and may screen protector na din. May 100 plus watch faces that can match your unique styles. Ito naman ang Hailu Watch 4 na may 1.93 inches HD display. May precise GPS positioning and 15-day battery life. Meron din to 100 plus watch faces and pwede mo nga ding ilagay yung picture mo dahil may Bluetooth din to. Pwede mo ding pansagot ng tawag at makikita mo din yung notification mo galing sa Messenger. May games din, calculator at marami pang ang iba. Kaya kung ako sa inyo, check ko na yung link dyan sa description box. So itong loan application nga pala na to ay ang Peso Kuwento. So kung nakita nyo na din yung ads na to online, na i-try nyo na ba? So comment down below na agad-agad. So ito nga, ngayon ko pala na i-try and i-share ko sa inyo kung ano yung mga sasagutan dito para magkaroon kayo ng idea at makapag-decide kayo kung karapat-dapat nyo ba tong utangan or hindi. At na-download ko na nga. So, yung homepage nila dito nakalagay up to 40,000 pesos nga. And ang term ay 120 days. Low interest rate. So, malalaman natin yan. Mag-a-apply now na ako. And SEC-registered din. Pero hindi ibig sabihin ng SEC-registered is super legit na to. Kaya, tama ginagawa nyo na nanonood muna kayo ng mga OLR reviews. So, dito nga is tatanungin ka agad ng company name mo. Ayan, tatanungin ka about sa may trabaho mo. Pero, hindi na kailangan ng proof of income. So, dito sa may ID type naman, marami din kayong pamimilian. So, ilalagay ko na lang dyan. Ayan, more on identity information nga, birthday mo, gender. Siyempre, yung position mo sa may trabaho. Yung company name naman, wala ka dyang pamimilian na kung anong company, ilalagay mo lang kung saan ka nagtatrabaho. And dito naman sa may salary, siyempre may pamimilian din dyan kung magkano daw yung sinasahod mo. And sa may company phone number, so make sure lang na huwag kayo agad maglalagay ng number ng katrabaho nyo or ng boss nyo dahil mahirap na. So ilalagay din yung company address kung saan ka nagtatrabaho. Kaso lang dito, ayan, ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo, naghahanap to ng social media account. So syempre dito medyo dapat mabusisi tayo dahil bakit kailangan pa ng social media account, 'di ba? So pagka ganito, ako para sa akin is one red flag na. Dahil isa nga to sa may pinagmumulan ng posting. So, pagka nilagay mo dyan yung Facebook name mo or Viber, WhatsApp, ay nako, kabahan ka na. Dahil pagka hindi ka nakabayad, alam na kung ano yung gagawin nila, diba? So, dito na sila agad tatakbo. Tatanungin din pala syempre kung ikaw ay, ayan, single, married, yung education mo, residential address, so complete address. At wait lang pala, dito, aside from phone mo talaga na pinang-sign in dito, is kailangan mo pa ng isa mong second phone. So, kailangan may backup ka pa na phone number, which is bakit kailangan pa ng backup phone number, di ba? Ano yan, para i-text, para te-text nila yung isa pang phone number at bigyan ka ng bigyan ng mga, ano nila, loan pa nila na gusto nila i-alok sa inyo. Ganun ba? So, ayun, email din, syempre. So, ayan yung mga kailangan. At ang napansin ko lang naman dito, hindi sila mabusisi sa may facial verification. Kasi nung na-click ko, medyo blur, is tinanggap nila. O, diba? So, kahit anong brand ng phone mo dyan, kahit na malabo, is tatanggapin. And dito din sa may ID. So, ayan, kahit na medyo nagalaw ng kaunti, is okay na. And sa may contact nga pala, sa contact references, ang kailangan dito ay 2. Oh no, 3 pala. So, 3 pala ang kailangan dito na contact references. And kung magbibigay kayo ng contact references, ay make sure lang na kamag-anak nyo lang or kasama sa bahay. Dahil, alam nyo naman pagka nag-contact sila, nakakahiya kung ano yung mga ipagtete-text nila. And ang worst pa, pati yung contact references tinatawagan. So, ayan, wala silang pinipiling oras, tatawagan yan basta malapit na yung due date mo. So, ayan, pili-pili kayo ng mga ilalagay as contact references and
Eto na nga po ang pamimilian. So, meron ako ditong nakita na product list, which is kagaya ng ibang mga natry na natin na nagpapakita ng iba't ibang klaseng loan offer. So, marami ditong loan offer akong nakita. So, kagaya ng mga yan. So, meron ditong nakalagay na peso 9 hanggang peso 15. Sobrang daming peso. Ayan, peso 17, peso 3, peso 24, peso 6. At magkakamukha lang naman ang offer. O, diba? So, ano to? Multiple loans, pwede. So, nagtry nga ako ng isa kasi may nakalagay dito sa akin na successful na daw agad-agad. So, ayan, naaprubahan na agad yung unang try natin. So, ayan, 100% successful and had 10,500 ang nakalagay dito sa atin. So, eto, 10,500 agad ang offer. So, i-check natin kung ano-ano, buo ba nating matatanggap or what? So, nung kinlik ko nga yung 10,500 is hindi siya isahang loan. So, after mo i-click yun, meron pa ulit lalabas na tatlong magkakaibang loan. So, ayun pala yung kabuuan ng 10,500. So, meron ditong tatlo kang pamimili ang loan. So, una, 3,500. Pangalawa, 3,500 ulit. At pangatlo, 3,500 ulit. So, eto yung loan details ng unang 3,500. So, meron lang naman silang sobrang babang interest. 25 pesos lang. Pero, meron silang account management fee na 137, platform service fee na 344, risk service fee or risk fee na 344, then at last, credit fee na 550. Napakadaming makakaltas. Kaya in short, ayan, ang application amount natin na 3,500, ang mare-receive na lang natin ay 2,100 pesos. So, meron ditong buong makakaltas na management fee na 1,400. O, diba, nakakaloka? Sobrang daming makakaltas. At kung makikita nyo sa loan date, December 1, expiration date or expiry date, December 7 na. Diba? Nakakaloka. So, 7 days lang to, short term, fake news yung 90 days nila. So, ayan, pagka ganito mag-apply kayo sa may mga bagong loan application, maganda, super promising yung pinapakita nila sa may mga ads nila online, ay nako, magtaka na kayo kung talagang legit ba sila or hindi. So, chinek ko lahat the same. So, itong mga in-offer nilang tatlo na to, sa kabuuan ay 10,500, magkakamuka yung mga makakaltas, and kung ako sa inyo, hindi ko igagrab itong ganitong klaseng loan application na to or loan offer na to. Dahil masakit to sa bulsa. Ayan, sobrang sakit sa bulsa. Kung ang kailangan mo talaga ay 10,500, hindi mo siya buong matatanggap. Sobrang daming makakaltas. So dito, kahit na naka-SEC registered sila, ayan, huwag kayo agad-agad magkiklik kasi mahirap na kung ma-click nyo yan. Hindi nyo alam kung pagka isinoli nyo yan, ganun pa rin. Kung magkano lang, principal amount lang ibabalik nyo, hindi tayo sure kung papayag sila. Kaya kung ako sa inyo, ayan, mag-ingat kayo sa may pagkiklik online, lalo na sa mga ads online, yung mga link lang na nakikita nyo dahil hindi nyo alam kung ano agad yung makukuha nilang information pagka nag-click kayo sa may link. Kagaya nga niyan sa may FB, ayan sa IG, kung ako sa inyo, mag-ingat kayo sa may pagkiklik ng link. So, kung ako sa inyo, hindi ko na to igagrab dahil masakit to sa bulsa. So, kahit na ma-offeran kayo dyan ng sobrang daming loan, wag nyong itry dahil mahirap na, hindi siya katry-try. So, itong mga nagre-rate na to na sobrang tataas is, hindi tayo sure kung ito ba talaga ay totoong nakapag-try na dahil meron nga din ditong negative reviews and yun dapat yung tinitingnan nyo. So, dito nga sa may negative reviews, ang sabi dito is, you can easily apply and get the money on this app, but the service fee is very high, so you don't receive the whole amount of the loan money. Plus, the repayment period is only 7 days. So, kagaya nga lang din na pinakita ko sa inyo, yes, mabilis daw talagang ipadala, pero short term lang, 7 days lang. At ang sabi dito, ads shown are a scam, which says it has a longer repayment period. So I also keep receiving rude and threatening messages, even when it's still not my due date. So I do not recommend this app. So ganon din ako, pagka ganito, yung mga nakikita ko, dun ako nagbabasa sa mga 1 rating lang. Ayan, dun ako nagbabase sa mga 1 rating lang, sa mga sobrang baba.
dapat doon yung tinitingnan nyo kung magtatry man kayo sa may isang loan application, lalo na kung kailangan nyo. Kung ako sa inyo, magbasa kayo ng mga ratings. Yan yung unang-una nyong gawin. So, kung may nakita ko dyan kahit na isa, dalawang bad reviews, huwag nyo nang ipagpatuloy. So, ito para sa akin is hindi ko na ipagpapatuloy yung loan application dito kahit na offeran man nila ako ng sobrang laki, ay no ako dito. So, pwera na lang kung talagang 10,500 talaga yung makikita natin na i-offer, hindi yung hati-hati nila. And sana itotoo nila yung 90 days na siguro hindi na talaga dahil yan na talaga yung gawain ng mga OLA ngayon. So ayan, papaasahin lang tayo and sa huli, hindi naman pala talaga maganda. So ayan, nakakasad lang dahil may mga ganitong lumalabas na loan application, akala natin matutulungan na tayo pero hindi pa pala. So kung meron kayo dito ang gustong sabihin sa may loan application na to, comment down below, and kung na-try nyo na, ano yung na-experience nyo, comment down below na din. So ayan lang, kung may gusto pa kayong ipa-review na loan application, comment nyo lang dyan and re-reviewin ko yan para sa inyo. So thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!